Wala kang utang na loob, Amara. 6 na taon na kaming nagpapakain sa'yo, pero hanggang ngayon, para ka pa ring amag na nakakapit sa pader ng bahay na ito, palamunin at walang silbi. Ang boses ni Doña Remedios ay hindi malakas. Ngunit bawat salita ay parang bawat patak ng asidong tumatagos sa balat ni Amara. Nanigas ang mga daliri ng abang asawa habang hawak ang sandok. Ang mabangong amoy ng adobo na ilang oras niyang pinantiyaga ang lutuin para sa kaarawan ng kanyang asawa ay tila biglang naging mapakla. Hindi niya binitawan ang sandok, ngunit naramdaman niya ang unti-unting panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa loob ng 6 na taon, ito ang musikang nagpapatulog sa kanya sa gabi at gumigising sa kanya sa umaga. Ang walang katapusang pagpapaalala na siya ay isang malaking pabigat. Bakit? Ang tanong na iyon ay tila isang sirang plakang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Saan ako nagkulang? Akala ba nila ay madali ang tumayo sa likod ng isang lalaki at ibigay ang lahat ng walang hinihinging kapalit? Tiningnan niya si Enzo, ang kanyang asawa, na nakaupo sa kabisera ng hapagkainan. Umaasa siyang kahit isang sulyap man lang, kahit isang salita ng pagtatanggol, ay magmumula rito. Ngunit nanatiling nakayuko si Enzo, mas pinagtutuunan ng pansin ang paghiwa sa karne kaysa sa pagtingin sa kanyang asawa na kasalukuyang dinudurog ng sarili niyang ina. "Mom, please, kumakain tayo," mahinang sabi ni Enzo. Ang boses nito ay parang isang tuyong dahon na madaling tangain ng hangin. Walang bigat, walang panindigan. "No, Enzo! Kailangan niyang marinig ang katotohanan," patuloy ni Doña Remedios habang marahas na inilalapag ang kubyerto sa plato, na lumikha na isang matalas na tunog ng bakal sa gitna ng katahimikan. Tingnan mo si Bella. Siya ang dapat na nasa posisyon ni Amara. Isang babaeng may pinag-aralan, may koneksyon, at higit sa lahat, mayaman. Hindi tulad ng isang ito na ang alam lang ay maglinis ng bahay at ubusin ang perang pinagpaguran mo. Napapikit si Amara. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ilabas ang luma at sira-sirang laptop sa maliit niyang silid at ipakita sa matanda ang mga digital ledger na naglalaman ng katotohanan. Gusto niyang sabihin na ang bahay na tinitirhan nila, ang kotseng sinasakyan ni Enzo, at kahit ang mga mamahaling hiyas na nakasabit sa leeg ni Doña Remedios ay galing sa bawat sentimong pinaghirapan niya sa ilalim ng pangalang AMR Holdings. Siya ang bumubuhay sa kanila, habang si Enzo ay nagpapanggap na matagumpay na negosyante upang hindi mawasak ang pride nito bilang lalaki. Ngunit pinili niyang manahimik. Ang katahimikan ay naging baluti niya sa loob ng maraming taon. Hinayaan niya ang kanyang sarili na magmukhang gulanet upang magmukhang marangal ang asawa. Ang pag-ibig niya para kay Enzo ay tila isang utang na kahit kailan ay hindi niya matapos-tapos bayaran. Dahan-dahang lumapit si Amara kay Doña Remedios upang mag-abot ng tubig. Ang kanyang ulo ay nanatiling nakayuko, isang larawan ng isang masunuring manugang. "Pasensya na po, Mama. Susubukan ko pong galingan pa sa susunod." "Huwag mo akong tawaging Mama. Nakakasuka ang kabaitan mo," pagtataray ng matanda. "Ang kailangan ng anak ko ay partner sa negosyo, hindi katulong na marunong lang mag-adobo. I have already invited Bella tomorrow for lunch. Be sure to cook something expensive." Maski, alam kong hindi mo alam kung paano gawin yon. Nang matapos ang hapunan, pumasok si Amara sa kanilang silid. Madilim. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ang nagbibigay ng anyo sa mga gamit sa loob. Naupo siya sa dulo ng kama at hinawakan ang kanyang dibdib. Masakit. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalala na siya ay unti-unti nang nauubos. Pumasok si Enzo at isinara ang pinto. Hindi siya lumapit kay Amara. Nanatili siya sa kabilang panig ng silid, tila may malalim na bangin na namamagitan sa kanila. "Amara, I'm sorry. Alam mo naman si Mama. Nag-aalala lang siya sa future natin."
Future natin o future ng bulsa niya, Enzo? Ang unang pagkakataon na naging matalas ang boses ni Amara, natigilan si Enzo. Lumingon siya nang may halong gulat. What's wrong with you? Nagtitiis naman tayo, di ba? Sabi mo gagawin mo ang lahat para sa akin. Just endure it a bit more. Magiging maayos din ang lahat kapag nakuha ko na ang bagong kontrata sa AMR Holdings. Napaitas ang sulok ng labi ni Amara. AMR Holdings. Ang kumpanyang siya mismo ang nagmamay-ari. Ang kumpanyang kakatanggihan niya sana bukas dahil sa kawalan ng tiwala sa kakayahan ni Enzo. Ngunit tinuloy niya dahil sa pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig ba ay sapat na kung ang kapalit nito ay ang sarili mong pagkatao? Kinaumagahan. Tila bumalik ang lahat sa dati. Ngunit may ibang aura sa paligid. Dumating si Bella, suot ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng karangyaan. Ang bawat kilos nito ay pinupuri ni Doña Remedios. Habang si Amara ay naiwan sa kusina, pinapanood ang babaeng gustong pumalit sa kanyang pwesto. Enzo, darling, rinig ni Amara ang boses ni Bella mula sa hapagkainan. I heard your business is struggling. My father can help you, no? But of course, kailangan nating ayusin ang mga distractions sa paligid mo. Tumayo ang mga balahibo ni Amara. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam na ang hangganan ng kanyang pasensya ay narito na. Pagkatapos ng tanghalian, nang makaalis na si Bella, tinawag ni Doña Remedios si Amara sa sala. Naroon din si Enzo, nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Hawak ang isang baso ng whiskey. May isang puting sobre sa ibabaw ng lamesa. Ang puti nito ay tila nagniningning sa ilalim ng chandelier. Ngunit ang dala nitong mensahe ay naging madilim sa paningin ni Amara. Tapusin na natin ang komedyang ito, Amara. Malamig na sabi ni Doña Remedios. This is a divorce agreement. Pirmahan mo ito at bibigyan ka namin ng sapat na pera para makabalik ka sa probinsya nyo. Huwag mo nang hintayin na mas masaktan ka pa. Tumingin si Amara kay Enzo. Ang kanyang asawa ay hindi tumitingin sa kanya. Pinaglalaruan nito ang baso ng whiskey. Tila mas mahalaga ang yelo sa loob nito kaysa sa 6 na taon nilang pagsasama. Enzo, ito ba ang gusto mo? Mahinang tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay pumatak sa katahimikan ng sala na parang luha sa isang tuyong lupa. Amara, sa wakas ay nagsalita si Enzo, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. I think my mother is right. Hindi na tayo lumalago. Baka ito nang pagkakataon para maging malaya tayong pareho. I need someone who can help me reach the top. And sadly, you're not that person. Sa sandali ngayon, parang may kung anong nabasag sa loob ni Amara. Hindi ito ang kanyang puso. Matagal na itong durog. Ito ang kanyang mga kadena. Ang utang na loob na kanyang pinanghahawakan ay biglang naglaho. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Bago niya idampi ang dulo ng ballpen sa papel, tumingin siya kay Doña Remedios at kay Enzo nang may isang niting hindi nila kailanman nakita. Isang niting puno ng pait at lihim na kapangyarihan. Sige, pipirma ko, sabi ni Amara. Pero tandaan niyo ang araw na ito. Dahil sa sandaling lumabas ang tinta sa panulat na ito, hindi lang ako ang mawawala sa buhay niyo. Hindi pa man natatapos ang pirma ni Amara, biglang tumunog ang cellphone ni Enzo. Ang mukha nito ay namutla habang binabasa ang mensahe mula sa kanyang sekretarya. Wait, what? Anong ibig sabihin nito? Bulalas ni Enzo. Anong nangyari, anak? Tanong ni Doña Remedios. The AMR Holdings. They just canceled the contract. Not just that, they are calling for an immediate foreclosure of our assets. In an hour, Ma, wala na tayong kumpanya. Wala na tayong bahay. Tumingin si Amara sa kanila, kalmado at mapayapa sa gitna ng kanilang kaguluhan. Sa loob-loob niya, alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na bagyo. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang telang marahan na hinahawi upang ilantad ang masangsang na amoy ng pagkabulok. Hindi ng mga gamit, kundi ng mga pusong nananahan doon.
Sa gitna ng sala, habang pilit na kinakalma ni Enzo ang kanyang sarili mula sa balitang natanggap, ang matalas na tinig ni Doña Remedios ay muling bumasag sa hangin, mas matalim at mas puno ng lason kaysa kanina. Sinasabi ko na nga ba? Ikaw ang dinalang kamalasan ng babaeng yan sa pamilyang ito. Ang panduro ng matanda ay halos sumalat na sa dulo ng ilong ni Amara. Mula nang pumasok ka sa pintuang ito, Amara, unti-unting gumuho ang swerte ng anak ko. At ngayon, ang AMR Holdings, ang pinakamalaking pag-asa ni Enzo, ay naglaho na parang bula dahil sa isang malas na katulad mo. Hindi kumibo si Amara. Nanatili siyang nakatayo malapit sa hapagkainan. Ang kanyang mga kamay ay nakatikom sa gilid ng kanyang kupas na apron. Sa kanyang pandinig, ang bawat hiyaw ng kanyang biyanan ay tila isang malayo at walang katuturang ingay. Ang tunay na ingay na nagpapakaba sa kanya ay ang tibok ng kanyang sariling puso. Isang pintig na nagsasabing sapat na, tapos na ang panahon ng pagtatago. Marahan na lumapit si Bella kay Enzo. Hinawakan ang balikat nito ng may pag-angkin, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Amara ng may halong panunuya. Hayaan mo na, Tita Remedios. Don't stress yourself. Baka lalong lumala ang sitwasyon kung papatulan niyo pa ang isang taong wala namang maitutulong. Enzo, darling, my dad is just one call away. Kaya naming ayusin ang gulo sa AMR Holdings. But only if we clear the path first. You know what I mean, right? Lumingon si Bella kay Amara. Isang mapang-uyam na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi na sadyang pinatingkad ng mamahaling kolorete. Iha, look at yourself. You smell like onions and cheap detergent. Do you really think you can stand by Enzo while he faces the biggest crisis of his career? You're just a weight around his neck, pulling him down to the mud where you came from. Sa isang iglap, tila nawala ng kontrol si Doña Remedios sa kanyang galit. Hinablot niya ang isang kristal na baso sa ibabaw ng lamesa at marahas itong ibinalibag sa direksyon ni Amara. Hindi ito tumama sa kanya, ngunit ang tunay na sakit ay nagmula sa tunog ng pagkabasag nito sa sahig. Isang matalas at nakakarinding ingay na nagkalat ng libo-libong maliliit na piraso ng bubog sa paanan ni Amara. Linisin mo yan! Utos ng matanda. Ang kanyang dibdib ay nagbabanta sa bilis ng paghinga. Yan na naman ang kaya mong gawin, di ba? Maglinis ng dumi ng iba? At pagkatapos niyan, kunin mo ang mga basahan mo at lumayas ka na rito. Pinibigyan kita ng pabor, Amara. Pinapalaya kita dahil sa ilalim ng bubong na ito, mamamatay ka lang sa gutom dahil wala ka nang mapapala sa amin. Dahan-dahan, lumuhod si Amara sa malamig na sahig. Hindi siya gumamit ng walis. Gamit ang kanyang mga hubad na kamay, isa-isang pinulot ni Amara ang bawat piraso ng basag na kristal. Ang bawat talim na humahaplos sa kanyang balat ay tila isang pagpapaalala ng bawat sakripisyong ginawa niya para sa pamilyang ito. Mga sakripisyong ngayon ay itinuturing na basura. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng luha, ay tuyo at malamig na ngayon. Pinanood niya ang sariling refleksyon sa malalaking piraso ng bubog. Hindi na niya nakikita ang abang asawa, kundi ang isang babaeng handa ng bumangon mula sa sarili niyang mga abo. Amara, please, stop it. Sa wakas ay nagsalita si Enzo. Ngunit ang kanyang boses ay puno ng pagkayamot sa halip na awa. Just do what my mother says. Pirmahan mo na ang divorce papers. Hindi mo ba nakikita? I am losing everything. My business, my reputation, and I can't afford to worry about you too. Maging practical ka naman kahit minsan lang. Hindi sumagot si Amara hanggang sa malinis niya ang huling piraso ng bubog. Tumayo siya. Bitbit ang mga piraso ng kristal sa loob ng isang panyo at hinarap ang kanyang asawa. Ang kanyang titig ay naging diretsyo at matapang, isang bagay na hindi kailanman naranasan ni Enzo mula sa kanya. Practical, Enzo? Bulong ni Amara. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may bigat na tila isang dambuhala. 6 na taon akong naging practical para sa iyo.
6 na taon kong itinago ang lahat para lang maging maayos ang takbo ng buhay mo. Pero tama ka. Baka nga oras na para maging totoo ako sa sarili ko. Bago pa man makasagot si Enzo, naramdaman ni Amara ang panginginig ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Isang lihim na numero ang tumatawag. Alam ni Amara kung sino ito. Si Attorney Galvez, ang tanging tao na nakakaalam ng bawat sulok ng kanyang imperyo. Tumalikod si Amara at naglakad patungo sa kusina. Hindi pinapansin ang mga pasaring ni Bella at ang mga mura ni Doña Remedios. Pagdating sa isang madilim na sulok, sinagot niya ang tawag. Madam Chairperson, ang boses ng abogado ay puno ng paggalang sa kabilang linya. The legal team has already secured the title of the Forbes Park property. It is officially under your personal name now, not AMR Holdings. But there is a problem. The family is trying to put that specific property as collateral for a new loan to save their business. Hindi nila alam na wala silang karapatan doon. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Amara. Hayaan mo silang subukan, attorney. Hayaan mong isipin na lang meron pa silang hawak na alas. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayabangan nila bago sila tuluyang bumagsak sa lupa. Nang lumabas si Amara mula sa kusina, nakita niya si Enzo na nakatayo sa harap ng bintana, tila pasan ang buong mundo. Lumapit ang matanda kay Enzo at muling bumulong, ngunit sapat na ang lakas upang marinig ni Amara. Huwag kang mag-alala, anak. Kapag wala na ang babaeng yan, magiging maayos ang lahat. She is the anchor that's drowning us. Humarap si Enzo kay Amara. Ang kanyang muka ay puno ng pagod at isang desisyong tila binuo mula sa kawalan ng pag-asa. I'm sorry, Amara. I really am. But maybe my mother is right. This marriage is a mistake from the beginning. You were never meant for this world, and I was never meant to be with someone like you. Please, just go. Ang mga salitang iyon ay tila huling pako sa krus na pasa ni Amara. Tumingin siya sa bawat sulok ng mansyon. Ang mansyong siya ang nagbayad, ngunit kailanman ay hindi siya naging malaya. Tumango siya ng dahan-dahan, isang galaw na naghuhudyat ng pagwawakas ng isang kabanata at pagsisimula ng isang digmaan. Kung yan ang gusto mo, Enzo, sabi ni Amara nang walang bakas ng pait sa kanyang boses. Aalis ako, pero huwag mong kakalimutan ang araw na ito. Dahil ang mundong sinasabi mong hindi para sa akin, ay ang mundong kinalalagyan mo ngayon dahil sa akin. Dahan-dahang naglakad si Amara patungo sa pinto. Bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng kanyang mga personal na gamit at ang kanyang lumang laptop. Sa bawat hakbang niya palayo, tila lumiliwanag ang kanyang paligid, habang ang mansyon sa kanyang likuran ay unti-unting nilalamon ng anino ng paparating na unos. Huwag kang titingin sa likod, Amara, dahil wala ka nang babalikan. Ang bawat hakbang mo palayo ay dapat maging huling pagkakataon na mararamdaman mo ang hapdi ng bahay na ito. Ito ang bulong ni Amara sa kanyang sarili, habang mainat niyang isinasara ang pinto ng kanyang maliit na silid. Sa loob ng 6 na taon, ang 4 na sulok na ito ang naging saksi sa kanyang mga pangarap na unti-unting naging abo. Hawak ang kanyang luma at kupas na bag, bawat kanto ng mansyon na kanyang nadadaanan ay tila naglalabas ng malamig na simoy ng hangin, isang babala na ang bagyong namumuo sa labas ay refleksyon lamang ng mas malaking unos sa loob ng kanilang pamilya. Sa sala, nananatiling maliwanag ang mga chandelier, ngunit ang liwanag nito ay tila walang buhay para kay Amara. Nakita niya si Enzo na nakaupo sa veranda, nakatingin sa malayo, habang ang hawak na baso ng alak ay nanginginig sa kanyang mga daliri. May kakaibang kaba na gumapang sa dibdib ni Amara, isang lukso ng dugo na nagsasabing, ang gabi na ito ay hindi katulad ng mga nauna. Alis na ako, Enzo, mahinang sabi ni Amara. Hindi siya lumapit. Nanatili siyang nasa anino, tila ba isa na lamang siyang alaala na nagpupumilit kumawala? Lumingon si Enzo. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng galit, kundi ng isang uri ng takot na hindi maipaliwanag ni Amara.
Ingat ka, Amara. Sana mahanap mo ang kapayapaang hindi ko naibigay sa'yo. Ang boses nito ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang hukay, malat at puno ng hindi masabing pagsisisi. Bago pa man makasagot si Amara, narinig niya ang matinis na tawa ni Bella mula sa itaas ng hagdan. Kasunod ang marahas na tinig ni Doña Remedios. Enzo, darling, bakit mo pa kinakausap ang babaeng yan? Hayaan mo na siyang mawala. We have more important things to discuss. Bukas, kailangang maayos na ang merger sa mga investors ni Bella. This is your last chance to save our name. Tumingin si Enzo sa kanyang ina at pagkatapos ay muli kay Amara. Sa sandaling yon, parang nakita ni Amara ang isang taong nalulunod, ngunit tumatangi sa kamay na gustong tumulong sa kanya. Hindi na nagsalita si Amara. Tuluyan na siyang humakbang palabas ng pinto, hinahayaan ang malamig na patak ng ulan na dumampi sa kanyang mukha. Ang bawat patak ay tila naghuhugas sa dumi ng mga panglalait na kanyang natanggap. Sa loob ng mansion, habang ang ulan ay nagiging isang malakas na delubyo, nagpatuloy ang pagpaplano ni na Doña Remedios at Bella. Tita, don't worry. Kapag wala na ang panggulo na yon, I will make sure na makuha ni Enzo ang kailangang budget. We just need to make a grand move. Sabi ni Bella habang tinitingnan ang listahan ng mga ari-arian ni Enzo, na sa katotohanan ay lahat ay nasa ilalim ng pangalan ni Amara. Ngunit si Enzo ay may sariling plano. Sa loob ng kanyang silid-aralan, tinitingnan niya ang isang lumang litrato nila ni Amara noong bago pa lang silang mag-asawa. Isang panahon na wala pa ang pera, ang mansyon, at ang lason ng kanyang ina. I'm sorry, Amara. This is the only way para makawala ako sa lahat ng ito. I will make them regret everything they did to you. Bulong niya sa hangin. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, naghanda si Enzo para sa isang emergency business trip sa Batangas. Ang langit ay madilim pa rin, at ang hangin ay sumisipol sa pagitan ng mga puno, tila nagbabala ng isang hindi magandang pangyayari. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Is everything ready? Ang sasakyan? Ang lokasyon? Make sure na walang makakakita sa akin. Samantala, si Amara ay pansamantalang nanunuluyan sa isang maliit na paupahan sa labas ng lungsod. Habang inaayos ang kanyang mga gamit, ang kanyang pansin ay nakuha ng isang balita sa radyo. May isang aksidenteng naganap sa mabilisang daan patungong timog. Isang sasakyan ang nawalan ng kontrol at nahulog sa malalim na bangin dahil sa madulas na kalsada. Ang tibok ng puso ni Amara ay tila tumigil. Ang bawat hininga niya ay naging mabigat, na tila may malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at sinubukang tawagan si Enzo. Ngunit tanging ang malamig na boses ng automated operator ang sumasagot sa kanya. Please, Enzo, huwag naman ngayon, bulong ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo dahil sa nagbabantang mga luha. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng pagtataboy sa kanya, ang puso ni Amara ay tila nakatali pa rin sa lalaking nangakong mamahalin siya habang buhay. Isang oras ang lumipas, at ang katahimikan sa maliit na silid ni Amara ay bumasag ng isang malakas na tawag mula kay Lola Rosa, ang matandang katulong sa mansyon na tanging naging kakampi niya. Amara, anak? Ang boses ni Lola Rosa ay puno ng hikbi. Tila bawat salita ay isang sugat na bumubukas. Si Enzo, ang sasakyan niya, natagpuan sa ilalim ng bangin. Wala raw silang nakitang nakaligtas. Amara, wala na si Enzo. Nabitawan ni Amara ang kanyang cellphone. Ang tunay na mundo sa kanyang paligid ay tila naglaho, pinalitan ng isang madilim at walang hanggang kawalan. Hindi siya nakasigaw. Hindi siya nakaiyak agad. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay naging parang yelo, matigas at malamig. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagtingin ni Enzo sa kanya kagabi,
Ang mga salita nitong puno ng misteryo at ang katotohanang ang sasakyang ginamit ni Enzo ay ang sasakyang kailanman ay hindi nito ginagamit sa malalayong biyahe. Habang ang buong pamilya ni na Doña Remedios ay nagkakagulo sa balita. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa takot na mawala ang kanilang yaman, si Amara ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-ibig, ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung ito ang laro na gusto mong laruin, Enzo, kung ito ang paraan mo para subukin ang lahat, sasabayan kita. Bulong ni Amara habang pinapahid ang isang luhang nakatakas sa kanyang mga mata. Pero hindi mo alam na sa pagkawala mo, mas lalong magiging malinaw ang bawat kasalanan ng pamilyang ito. Tumayo si Amara at binuksan ang kanyang laptop. Ang screen ay nagliwanag, ipinapakita ang bilyon-bilyong halaga ng mga assets na nakatago sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang mahinang, Amara, ay tuluyan ng namatay kasabay ng pagkamatay ni Enzo. At ang reynang matagal nang nagtatago sa anino ay handa na para sa kanyang unang hakbang. Huwag mong dungisan ang kabaong ng anak ko ng iyong mga peking luha, Amara. Wala ka ng halaga rito dahil wala na ang lalaking nagbigay sa iyo ng pangalan. Ang mga salitang ito ni Doña Remedios ay tila mga palasong may lason na bumaon sa gitna ng dibdib ni Amara habang siya ay nakaluhod sa harap ng kabaong ni Enzo. Ang paligid ay puno ng amoy ng mga sariwang bulaklak at nasusunog na kandila. Ngunit ang tanging nararamdaman ni Amara ay ang nakapanlulumong lamig ng katotohanan. Ang burol ay ginaganap sa malawak na sala ng mansyon, ang lugar na dapat ay kanlungan niya. Ngunit ngayon ay naging isang malupit na entablado ng kanyang kahihiyan. Hindi makapagsalita si Amara. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara na malaking bara ng yelo, pinipigilan ang anumang tunog na gustong kumawala. Ang kanyang mga mata, na pagod na sa pag-iyak, ay nakatitig lamang sa makintab na kahoy ng kabaong. Sa loob-loob niya, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang nagkakalas-kalas, parang isang bahay na tinitibag mula sa pundasyon. Ito na ba ang katapusan? Ganito na lang ba ang ititira sa kanya ng 6 na taon ng pagmamahal? Ang itaboy na parang isang basahan sa harap ng maraming tao, tumingin siya sa paligid at nakita ang mga kamag-anak ni Enzo na nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng mapanghusgang titig. Naroon din si Bella. Suot ang isang itim na damit na tila gawa para sa isang fashion show sa halip na pagluluksa, habang marahang hinahaplos ang braso ni Doña Remedios. Sila ang sentro ng atensyon, sila ang kinakaawaan, habang si Amara ay itinuturing na isang aninong hindi dapat naroon. Ma, kailangan nating tingnan ang mga papeles ni Enzo bukas na bukas din. Rinig ni Amara ang pabulong na boses ni Bella kay Doña Remedios, sa kabila ng malungkot na musikang tumutugtog sa background. I heard he has a massive life insurance policy, at kailangan nating masiguro na hindi mapupunta ang kahit isang sentimo sa taong yan. Naramdaman ni Amara ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito dahil sa takot na mawala ng pera. Alam niya ang tunay niyang halaga, kundi dahil sa tindi ng kawalang hiyaan ng mga taong ito. Ang kanyang asawa ay wala pa sa ilalim ng lupa, ngunit ang kanyang mga ari-arian ay hinahati na ng mga buwaya sa kanyang paligid. Dahan-dahang tumayo si Amara, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina, ngunit pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili. Lumapit siya sa kinaroroonan ng 2 babae. Ang kanyang anino ay humaba sa sahig, tila isang babala na hindi sila dapat maging kampante. Hindi ko alam na ang pagluluksa niyo ay may kasamang calculator, Mama, mahinahong sabi ni Amara. Ngunit ang bawat salita ay may talim na hindi maitatago. Namutla si Doña Remedios, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang pagtataray. Wala kang pakialam sa usapang pamilya, Amara. Isang palamunin ka lang na kailanman ay hindi naging bahagi ng aming dugo. Magpasalamat ka at hinahayaan pa kitang makatuntong sa sahig na ito. Sa gitna ng tensyon, dumating ang isang lalaking naka-Amerikana.
ang insurance broker ng pamilya. Hawak nito ang isang itim na folder na tila naglalaman ng mga sagot sa lahat ng kanilang katanungan. Agad itong dinala ni Doña Remedios sa isang sulok, ngunit sinundan sila ni Amara. Hindi para sa pera, kundi para malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang asawa. Ito na po ang mga detalye ng policy ni Sir Enzo, sabi ng broker habang binubuksan ang folder. Malaki ang halaga nito, aabot sa 50 milyong piso. Nakita ni Amara ang pagkislap ng mga mata ni Bella at ang sakim ng ngiti sa labi ni Doña Remedios. Ngunit ang sumunod na sinabi ng broker ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Amara. Ngunit may kakaiba po rito, patuloy ng broker. 3 araw bago ang aksidente, personal na pumunta si Sir Enzo sa opisina namin. Binago niya ang beneficiary ng kanyang insurance, tinanggal niya ang pangalan ni Amara, at inilipat ang lahat sa ilalim ng pangalan ng kanyang ina, si Doña Remedios. Parang gumuho ang langit sa ibabaw ni Amara. Ang kanyang mga pandinig ay naging bingi sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salita sa kanyang isipan. Binago niya ang beneficiary. Bakit, Enzo? Bakit mo ginawa yon? Akala ko ba ay ako ang buhay mo? Akala ko ba ay pinoprotektahan mo ako? See? Halahak ni Doña Remedios, isang tunog na mas nakakapanindig balahibo kaysa sa anumang sigaw. Kahit si Enzo, alam na wala kang kwenta. Alam niyang hindi ka dapat pagkatiwalaan ng kahit anong yaman. Pinatunayan lang niya na sa huling sandali, ako pa rin ang mahal niya. At ikaw ay isang pagkakamali lamang. Napahawak si Amara sa gilid ng lamesa upang hindi mabuwal. Ang sakit ay hindi na lamang sa puso. Ito ay nararamdaman na niya sa bawat hibla ng kanyang laman. Ito na ang kusokep na hindi niya inaasahan. Ang pagkawala ng asawa at ang pagtataksil nito sa huling sandali. Habang nagdiriwang ang kanyang biyenan sa bagong yaman, dahan-dahang lumabas si Amara sa sala patungo sa harden. Ang hangin sa labas ay malamig at basa mula sa katatapos lang na ulan. Naupo siya sa isang bangko at tiningnan ang madilim na langit. Ganito na lang ba? Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Enzo, bakit mo ako iniwan sa mga lobo? Ngunit sa gitna ng kanyang pagkasawi, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Naalala niya ang huling gabi bago ang aksidente, ang paraan ng pag-abot ni Enzo sa kanya ng isang maliit at lumang susi na nakatago sa loob ng isang maliit na sobre. Keep this, Amara. No matter what happens, go to the old warehouse near the port. Don't tell my mother. Ang sabi ni Enzo noon. Biglang nanigpit ang hawak ni Amara sa kanyang bag. Naroon pa rin ang susi. Ang pagbabago ba ng insurance ay isang paraan para iligaw ang atensyon ng kanyang ina? O ito ba ay bahagi ng isang mas malalim at mas mapanganib na laro? Sa sandaling iyon, ang lungkot ni Amara ay unt-unting napalitan ng isang malamig at matalas na hinala. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila naging apoy na nagpapainit sa kanyang paninindigan. Kung akala ni na Doña Remedios at Bella na tapos na ang laban, nagkakamali sila. Dahil sa bawat hakbang nila patungo sa pera ni Enzo, mas lalo silang nahuhulog sa patibong na hindi pa nila nakikita. Hinuha ni Amara ang kanyang cellphone at nag-type ng isang mensahe sa kanyang broker sa AMR Holdings. Execute the final stage of the asset transfer. Freeze everything under Enzo's name. Let the vultures starve. Bumalik si Amara sa loob ng mansyon. Ang kanyang lakad ay hindi na katulad ng sa isang biktima. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng ilaw ng burol. Isang ningning na nagmumula sa isang lihim na siya lang ang nakakaalam. Layas! Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin kita palabas ng tarangkahang ito bago mo maintindihan na wala ka ng lugar sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Remedios ay humahalo sa rindi ng malakas na buhos ng ulan, ngunit mas matalas pa ito sa kidlat na gumuguhit sa madilim na langit.
Habang nakatayo sa labas ng mansyon, nararamdaman ni Amara ang bawat patak ng ulan na tila maliliit na karayom na tumatagos sa kanyang manipis na blusa. Sa kanyang paanan, ang kanyang lumang valley ay nakahandusay sa basang semento. Bahagyang bumukas ang siper nito at inilantad ang ilang piraso ng kanyang mga simpleng damit na ngayon ay unti-unti nang binabaha. Masakit. Hindi ang lamig ng panahon ang nagpapanginig sa kanyang mga kalamnan, kundi ang katotohanan sa gitna ng pagluluksa para sa kanyang asawa. Ang tanging gantimpala sa kanyang 6 na taon ng pananahimik ay ang itaboy na parang isang ligaw na aso. Tumingin siya sa bintana ng mansyon at nakita ang anino ni Bella na nakatitig sa kanya mula sa loob. Hawak ang isang baso ng alak, tila isang reyna ang nanonood sa pagbagsak ng kanyang kaaway. Saan ako nagkamali? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, kasabay ng malakas na hangin. Ganito na lang ba ang halaga ng lahat ng sakripisyo ko? Ang bawat gabing hindi ko pagtulog para ayusin ang mga gusot sa kumpanya na inakala nilang kay Enzo? Ang bawat panglalait na nilunok ko para lang hindi masira ang imahe ng asawa ko? Dahan-dahang binuhat ni Amara ang kanyang mabigat na valley. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay tila isang pagpunit sa kanyang sariling laman. Ang ingay ng gulong ng kanyang valley sa magaspan na kalsada ay tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Wala siyang masilungan. Ang mundong binuo niya para sa iba ay biglang naging isang malawak na disyerto kung saan siya ay nag-iisa. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon hanggang sa makita niya ang isang maliit na simbahan sa dulo ng kalsada. Pumasok siya sa loob. Ang kanyang mga yapak ay nag-iiwan ng basang marka sa lumang sahig na gawa sa kahoy. Ang amoy ng kandila at katahimikan sa loob ng simbahan ay tila isang yakap na matagal na niyang hinahanap. Doon, sa harap ng altar, sa wakas ay bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya, at doon ibinuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang bawat hikbi ay puno ng pait. Bawat bugso ng kanyang dibdib ay naglalabas ng mga taon ng pagtitiis, na ngayon ay wala ng saysay. Amara, anak. Isang mainit na kamay ang dumampi sa kanyang balikat. Napaangat ang tingin ni Amara at nakita ang mukha ni Lola Rosa, ang matandang tagapagsilbi na siyang tanging naging saksi sa kanyang paghihirap. Ang mga mata ni Lola Rosa ay puno ng habag habang iniaabot sa kanya ang isang tuyong bimpo. Sobre na ang ginawa nila sa iyo, anak. Hindi ka nararapat sa ganitong trato. Bulong ng matanda. Alam ko ang lihim mo, Amara. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit may kinakain sila sa lamesa. Bakit mo pa hinahayaan na apakan nila ang dangal mo? Tumingin si Amara sa kanyang mga palad na nanginginig pa rin. Dahil mahal ko si Enzo, Lola. Akala ko, sa pananahimik ko, mapoprotektahan ko ang pamilyang ito. Pero ngayon, wala na si Enzo. At ang natitirang pamilya niya, sila mismo ang pumatay sa pagkatao ko. Kung ganoon, oras na para mabuhay ka para sa sarili mo, sabi ni Lola Rosa ng may determinasyon. Huwag mong hayaang manalo ang kasamaan nila. Ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng trono. Sa sandaling yon, tila may isang malamig na hangin na dumaan sa loob ng simbahan, dala ang isang kakaibang lakas na hindi kailanman naramdaman ni Amara. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha at kawalan ng pag-asa, ay dahan-dahang naging matalim at malamig na tila kristal. Ang kanyang panalangin ay hindi na humihingi ng awa, kundi ng katarungan. Tumayo si Amara. Hindi na siya ang abang asawa na yumuyuko sa bawat mura ni Doña Remedios. Inayos niya ang kanyang basang buhok at binuhat ang kanyang valley ng may bagong uri ng dignidad. Lumabas siya ng simbahan, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang mangangaso. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa, isang espesyal na telepono na tanging ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan lamang ang nakakaalam.
Dinayang niya ang isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Attorney Galvez. Ang boses ni Amara ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing lamig ng bakal. Prepare the private suite at the Manila Diamond Hotel and call a board meeting for AMR Holdings tomorrow at 8 in the morning. Full attendance. No exceptions. Madam Chairperson, ang boses sa kabilang linya ay puno ng gulat at paggalang. The long wait is over? Yes, sagot ni Amara habang nakatingin sa malayo kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagniningning sa gitna ng bagyo. The silent wife is dead. Tell them, the CEO is coming home. Sumakay si Amara sa isang itim na sasakyang biglang tumigil sa kanyang harap. Habang binabaybay nila ang kalsada, patungo sa sentro ng lungsod, pinanood ni Amara ang kanyang refleksyon sa bintana. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na niya kilala, ngunit iyon ang babaeng kailangan niya upang mabuhay. Ang bagyo sa labas ay patuloy sa pagnaangalit, ngunit sa loob ng puso ni Amara, may isang mas malaking sunog na nagsisimula ng tumupok sa lahat ng kanyang nakaraan. Ang bawat pangungutya, bawat sampal, at bawat pagtataksil ni na Enzo at Doña Remedios ay magsisilbing panggatong sa apoy na ito. Bago makarating sa hotel, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Isang anonymous na litrato ng isang lalaking naka-hoodie na papasok sa isang lumang bodega sa Pantalan. Kahit malabo, kilala ni Amara ang bawat galaw ng lalaking iyon. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok ng panandalian. Enzo? Bulong niya sa kanyang sarili. Ang misteryong dala ng susi at ang posibilidad na ang kanyang asawa ay buhay pa ay nagbigay ng bagong kulay sa kanyang galit. Kung buhay si Enzo at hinayaan siyang itaboy ng ganon, mas malalim ang magiging kabayaran. Kung patay naman ito, sisiguraduhin niyang ang lahat ng naiwan nito ay mapupunta sa tamang kamay. Huminto ang sasakyan sa tapat ng hotel. Ang mga doorman ay mabilis na lumapit at yumukod nang makita ang VIP signal sa sasakyan. Humakbang si Amara palabas. Ang kanyang bawat yapak sa pulang karpet ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang babaeng nakikita ko sa salamin ay hindi na ang asawang kayang saktan at luhain ng kahit sino. Ngayon, ang bawat guhit ng kolorete sa aking mukha ay tila pintura ng isang mandirigmang handa nang sumabak sa huling laban. Ito ang bulong ni Amara habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa malawak na salamin ng kanyang penthouse suite sa Manila Diamond Hotel. Wala na ang kupas na duster at ang amoy ng bawang at sibuyas na dati ay dumidikit sa kanyang balat. Ngayon, suot niya ang isang asul na business suit na kasing lamig ng kanyang mga mata. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang tindig ay puno ng atoridad na tila ba ang sahig na kanyang kinatapakan ay sa kanya lamang nagpapasailalim. Sa kanyang harap, nakalatag ang mga dokumento ng AMR Holdings. Ang kumpanyang inakala ni na Doña Remedios na pag-aari ni Enzo ay sa katotohanan ay isa lamang maliit na sangay ng kanyang malawak na imperyo. Sa loob ng maraming taon, hinayaan niya silang maniwala sa isang kasinungalingan dahil ang pag-ibig niya kay Enzo ay mas matimbang kaysa sa kahit anong titulo. Ngunit ang pag-ibig na yon ay tuluyan ng naging abo. At mula sa abong yon ay bumangon ang isang reynang walang takot. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng opisina ng AMR Holdings, naroon sina Doña Remedios at Bella. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kayabangan habang nakaupo sa loob ng conference room. Akala nila ay sila na ang bagong may-ari, ang mga tagapagmana ng lahat ng iniwan ni Enzo. Siguraduhin mong mabilis ang paglipat ng lahat ng account sa pangalan ko, attorney. Utos ni Doña Remedios sa isang lalaking naka-Amerikana na nakaupo sa dulo ng lamesa. Wala ng Enzo na kailangang dumaan pa sa pirma niya. At lalong wala ng panggulo na kailangang bayaran. At huwag mong kalimutan ang bahay sa Forbes Park, dagdag ni Bella habang tinitignan ang kanyang mga kuko. Gusto ko nang simulan ang renovation doon.
Itatapon ko ang lahat ng lumang gamit na naiwan ng babaeng iyon. Nakakasuka ang taste niya. Ngunit ang abogado, si Attorney Galvez, ay nanatiling tahimik. May isang kakaibang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi na tila ba may alam siyang hindi alam ng dalawang babae. Ang bawat paggalaw ng kanyang panulat sa ibabaw ng lamesa ay lumilika ng isang nakakakabang ritmo sa loob ng silid. May problema po ba, attorney? Tanong ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay nagsisimulang uminit sa inis. Bakit tila napakatagal ng prosesong ito? Paumanhin po, Doña Remedios, sagot ni Attorney Galvez habang dahan-dahang itinatabi ang mga papeles. Ngunit ang lahat ng ari-ari ang tinutukoy ninyo, ang kumpanyang ito, ang mansyon sa Forbes Park at maging ang mga sasakyang ginagamit ninyo ay hindi po nakapangalan kay Sir Enzo. Hindi rin po ito nakapangalan sa inyo. Namutla si Doña Remedios. Ang kanyang kamay na may hawak na mamahaling bag ay nagsimulang manginig. Anong ibig mong sabihin? Imposible. Si Enzo ang nagpapatakbo ng lahat ng ito. Si Sir Enzo po ang mukha ng kumpanya. Ngunit ang tunay na nagmamay-ari ng bawat sentimo at bawat brick ng inyong bahay ay ang chairperson ng AMR Holdings, paliwanag ni Galvez. At ang chairperson ay paparating na rito sa loob ng 5 minuto upang personal na asikasuhin ang inyong pag-alis. Pag-alis? Sigaw ni Bella habang tumatayo. Sinong chairperson na yan? Wala kaming pakialam sa kanya. We are the family of Enzo. Bago pa man makasagot ang abogado, ang malalaking pintuan ng conference room ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang hari. Ngunit hindi isang lalaki ang pumasok. Pumasok si Amara. Ang kanyang bawat yapak sa makintab na sahig ay lumiliha ng isang matikas na tunog na tila ba bawat hakbang niya ay isang pagbawi sa lahat ng ninakaw sa kanya. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging malamig at ang bawat mata ay nakatitig sa kanya ng may halong gulat at takot. Nanlaki ang mga mata ni Doña Remedios. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang tunog na lumalabas. Si Bella naman ay tila nakakita ng multo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Amara? Pabulong na sabi ni Doña Remedios. Anong ginagawa mo rito? At bakit ganyan ang suot mo? Hindi sumagot si Amara hanggang sa makarating siya sa kabisera ng lamesa. Ang upuang kailanman ay hindi niya tinangkang upuan noon. Dahan-dahan siyang naupo at itinatama ang kanyang mga dokumento. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Doña Remedios. Isang tingin na walang halong awa, walang halong galit, kundi isang purong kapangyarihan. Ang tinutukoy ninyong chairperson na paparating ay narito na. Ang boses ni Amara ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tumatagos sa bungo ng kanyang mga kaaway. Welcome to AMR Holdings, Doña Remedios, and goodbye to your lifestyle. Anong kalokohan ito? Hiyaw ni Bella. Magnanakaw ka! Saan mo nakuha ang mga gamit na yan? Pinagnakawan mo ba ang bangkay ni Enzo? Dahan-dahang kinuha ni Amara ang isang gintong pluma at itunuro ito sa pintuan. Attorney, please show them the authentic titles and the articles of incorporation. Ipakita mo sa kanila kung kailan ko pa itinayo ang kumpanyang ito. 10 taon na ang nakalilipas, bago ko pa mamakilala ang mahina ninyong anak. Habang binabasa ni na Doña Remedios ang mga papeles, ang bawat pahina ay tila isang sampal na gumigising sa kanila mula sa kanilang panaginip. Ang bawat dokumento ay may pirma ni Amara. Bawat ari-arian ay nakapangalan sa kanya. Hindi ito maaari, hikbi ni Doña Remedios. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng buto habang napapaupo sa kanyang upuan. Enzo, bakit hindi niya sinabi? Dahil kahit si Enzo, hindi alam ang buong katotohanan, sabi ni Amara habang sumasandal sa kanyang upuan. Pinrotektahan ko ang pride niya. Hinayaan ko siyang maging hari sa harap niyo
habang ako ang nagsisilbing haligi ng lahat ng ito. Pero tinapon niyo ako. Tinrato niyo akong parang basura sa gitna ng pagluloksa ko. At ngayon, oras na para malaman niyo kung gaano kalaki ang pagkakamaling nagawa niyo. Tumayo si Amara at lumapit sa kanila. Ang kanyang anino ay bumabalot sa dalawang babaeng tila mga batang nawawala sa gitna ng kagubatan. Attorney, initiate the eviction process for the Forbes Park property. Utos ni Amara nang hindi lumilingon. I want them out by sunset tomorrow. Hindi ko na gustong makita ang mga dumi nila sa loob ng bahay ko. Amara, please, anak. Pagmamakaawa ni Doña Remedios. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa braso ni Amara. Marahas na inalis ni Amara ang kanyang braso. Huwag mo akong tawaging anak. Ang anak mo ay nasa kabaong na, o baka naman nagtatago lang sa kung saan. Pinapanood kayong bumagsak. Natigilan ang lahat sa huling sinabi ni Amara. Isang kakaibang kaba ang muling gumapang sa dibdib ni Doña Remedios. Habang pilit silang inilalabas ng mga security guards mula sa opisina, si Amara ay nanatiling nakatayo sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa malayo. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang litrato ng lalaking nakahudi. Ang bawat detalye ng kanyang plano ay unti-unti nang nagkakaroon ng hugis. Kung buhay si Enzo, kailangan niyang malaman kung bakit. At kung ang pagkamatay nito ay isang palabas lamang upang itakas ang pera at iwan siya sa gitna ng panganib, sisiguraduhin niyang ang huling tawa ay sa kanya mapupunta. Inilabas ni Amara ang susi na iniwan ni Enzo. Tiningnan niya ito ng matagal bago ito isinara sa kanyang palad. Nagsisimula pa lang tayo, Enzo. Kung nasaan ka man, panuurin mo kung paano ko wawasakin ang mundong pinakaiingatan mo. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa taas ng kanyang lipad, kundi sa kung paano siya bumabagsak sa lupa kapag ang mga pakpak na kanyang hiram ay binawi na ng tunay na may-ari. Ito ang tanging nasa isip ni Amara habang nakatayo siya sa likod ng malawak na salamin ng kanyang opisina, pinapanood ang kaguluhan sa labas ng gusali ng AMR Holdings. Sa ibaba, sa gitna ng tirik na sikat ng araw, ay dalawang babaeng tila mga basang sisiw na pilit na gustong makapasok, sina Doña Remedios at Bella. Ang mga gwardiya na dati ay yumuyukod sa bawat utos ng matanda, ngayon ay nagsisilbing pader na hindi matibag-tibag. Attorney, hayaan mo silang pumasok, utos ni Amara nang hindi lumingon. Ang kanyang boses ay tila kasing lamig ng hangin galing sa aircon ng silid. Gusto kong makita kung gaano kalalim ang hukay na handa nilang liparan para sa pera. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Remedios. Gulo-gulo ang buhok at punit ang laylayan ng kanyang mamahaling damit. Kasunod niya si Bella na wala na ang dating kintab ng mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng panginginig at takot. Pagkakita kay Amara na nakaupo sa engkantadang upuan ng chairperson, biglang bumigay ang mga tuhod ni Doña Remedios. Amara, anak? Ang boses ng matanda ay nanginginig, malayo sa matinis at mapang-aping tinig na kinagnis ni Amara. Patawarin mo kami. Hindi namin alam, hindi namin sinasadya. Ang mga nasabi ko noon, dala lang iyon ng sobrang pagluluksa kay Enzo. Dahan-dahan tumayo si Amara. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na marmol ay tila isang mabagal na martilyo na tumitibok sa katahimikan ng silid. Lumapit siya sa kanyang biyenan. Huminto siya sa tapat nito at pinagmasdan ang mga kamay ng matanda na nakakapit sa kanyang palda. Ang parehong mga kamay na ilang beses na sumampal sa kanya. Ang mga kamay na nagtapon ng kanyang mga gamit sa putikan. Utang na loob, Amara. Hikpi ni Remedios. Ang kanyang mga luha ay nag-iwan ng marka sa kanyang makapal na foundation. Huwag mo kaming paalisin sa mansyon. Saan kami pupunta? Wala kaming matitirhan. Utang na loob, pag-uulit ni Amara, ang bawat pantig ay puno ng pait.
Yan din ang salitang ginamit niyo sa akin sa loob ng 6 na taon, Doña Remedios. Sabi niyo, palamunin ako. Sabi niyo, amag ako sa pader niyo. Ngayon, sino ang palamunin? Sino ang nakakapit sa pader ng kumpanyang ito? Biglang sumingit si Bella. Pilit na itinatago ang kanyang takot sa likod ng isang pilit na ngiti. Amara, let's be professional. Enzo loved his mother. Kung talagang mahal mo si Enzo, hindi mo hahayaang maghirap ang pamilya niya. We can settle this. I have connections. My father can... Ang tatay mo ay kasalukuyan ding hinaharap ang kasong tax evasion na isinampa ko kaninang umaga, Bella. Putol ni Amara sa kanya. Ang kanyang titig ay naging kasing talim ng balisong. Wala ka ng koneksyon. Wala ka ng alas. Ang tanging meron ka na lang ay ang kapal ng mukha mo. Lumuhod si Doña Remedios sa paanan ni Amara. Ang kanyang mga daliri ay pilit na humahawak sa sapatos ng manugang. Ang makita ang reyna ng panlalait na sumasamba sa biktima nito. Ngunit sa halip na kaligayahan, ang naramdaman ni Amara ay isang malalim na pagkapagod. Attorney Galvez, bigyan sila ng isang maliit na apartment sa labas ng lungsod, sabi ni Amara habang tumatalikod. Yan ay bilang paggalang ko pa rin sa apelidong dala ko. Pero ang mansyon, ang mga sasakyan, at ang mga alahas na suot nyo, iwan nyo lahat bago lumubog ang araw. Isang pirasong damit lang ang maari ninyong dalhin. Matapos ilabas ng mga security ang 2 babaeng naghihiyaw sa galit at hapes, naiwan si Amara na mag-isa. Kinuha niya ang kanyang itim na belo at naghanda. May isang lugar pa siyang kailangang puntahan. Sa sementeryo, sa tapat ng marmol na puntod na may pangalang Enzo Salvador, nananatiling tahimik ang paligid. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at basang lupa ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Tumayo doon si Amara. Tinititigan ang litrato ng asawa. Niloko mo ba ako, Enzo? Bulong niya sa hangin. O ako ang naglokohan sa ating dalawa? Habang ibinababa ni Amara ang isang puting rosas, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Hindi ito ang hangin. Ito ay isang mabigat at pamilyar na pakiramdam. Ang bawat balahibo sa kanyang balat ay tumayo. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, may isang lalaking nakatayo. Nakasuot ito ng itim na hoodie, ang kalahati ng mukha ay natatakpan ng anino. Ngunit ang tindig nito, ang paraan ng paghinga nito, hindi maaring magkamali si Amara. Enzo? Pabulong niyang tawag. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at galit. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. Ang bawat yapak nito sa tuyong damo ay lumilikha ng tunog na tila nagpapatigil sa oras. Nang makarating ito sa harap ni Amara, iniangat ito ang kanyang kamay at marahan na hinawakan ang palad ni Amara. Ang init ng balat nito ay tumagos sa kalamigan ng gabi. Isang init na tila nanggagaling sa kabilang buhay. Amara, ang boses na iyon. Ang boses na gabi-gabing nagpapatulog sa kanya sa loob ng 6 na taon. Patawarin mo ako, ninigas si Amara sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata niya ay nanlabo dahil sa biglang pagbuhos ng emosyon. Ang lalaking kinalulungutan niya, ang lalaking inakala niyang wala na, ay narito. Hawak ang kanyang kamay habang ang kanyang puntod ay nasa likuran lamang nila. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Amara. Isang tanong na puno ng lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, at lahat ng pag-ibig na kanyang itinago. Ngunit bago pa man makasagot ang lalaki, isang nakakasilaw na liwanag mula sa isang sasakyan ang tumama sa kanila mula sa malayo. Ang lalaki ay biglang nabigla at binitawan ang kamay ni Amara. Hindi pa ito ang tamang oras, Amara. Umalis ka na rito, nagmamakaawa ako. Mabilis na sabi nito bago muling tumakbo patungo sa kadiliman ng mga puno. Naiwan si Amara na nakatulala. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakataas,
Pilit na hinahabol ang init na biglang naglaho. Sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, isang bagong uri ng takot ang namuo sa kanyang puso. Kung buhay si Enzo, sino ang nasa loob ng kabaong? At sino ang mga taong naghahabol sa kanya sa gitna ng kadiliman? Patay na ang lalaking minahal ko, Enzo. At ang nakatayo sa harap ko ngayon ay isang estrangerong hindi ko nakilala. Ang mga salitang ito ay lumabas sa bibig ni Amara na kasing lamig ng hanging umiihip sa loob ng sementeryo. Ang bawat salita ay may bigat na tila isang batong humahampas sa dibdib ni Enzo. Nanatiling nakatitig si Amara sa lalaking inakala niyang wala na sa mundong ito. Ang dati ay mainit na pag-ibig na nagpapatibok sa kanyang puso ay napalitan na ng isang malalim at madilim na hukay ng pagdududa. Paano? Paano nagawa ng lalaking ito na panuurin siyang mawasak? Paano niya nagawang hayaan siyang ilibing ang isang walang laman na kabaong habang siya ay nagtatago sa anino? Ang bawat luhang pumatak sa mga mata ni Amara noong mga nakaraang gabi ay tila naging lason na ngayon ay nananalaytay sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking biro sa isang madilim na komedyang isinulat ng sarili niyang asawa. Amara, let me explain. Hindi mo naiintindihan. Pabulong na sabi ni Enzo, ang boses nito ay nanginginig habang pilit na humahakbang papalapit. Explain what, Enzo? Sigaw ni Amara. Ngunit ang kanyang sigaw ay hindi malakas. Ito ay isang pigil na hiyaw ng isang pusong pagod na. Explain how you faked your death? Just to test me? Or was it to escape your mother's debt? O baka naman, gusto mo lang makita kung gaano ako katanga na iiyakan ang isang taong kailanman ay hindi ako pinahalagahan. I did it for us. I did it to see who I can really trust. Depensa ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo sa gitna ng kadiliman. Ma has been controlling me for years. Ang utang na loob ko sa kanya ay naging isang kadena na sumasakal sa akin. I thought if I died, I could finally be free. I thought we could start over, somewhere else, away from her. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amara. Start over? You tested my love with death, Enzo. Habang ako, pinoprotektahan ang dangal mo sa pamamagitan ng pananahimik ko. You thought I was poor? You thought I was just a simple wife? I am the chairperson of AMR Holdings, Enzo. Ang lahat ng yaman na akala mo ay sayo, ang lahat ng luhong tinatamasa ng ina mo, lahat yon ay galing sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Enzo. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang asawang inakala niyang kailangang protektahan, ang babaeng itinuring na pabigat ng kanyang pamilya ay ang mismong haligi na nagtutustos sa kanila. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang gilid. Amara, you are AMR? Pabulong niyang tanong, ang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Yes, and I was ready to give it all to you. Sabi ni Amara habang pinapahid ang isang luhang nakatakas sa kanyang mga mata. Pero tinapon mo ang pagkakataong yon. Ginamit mo ang pinakasagradong bagay sa atin, ang ating buhay at kamatayan, para lang sa isang laro. You broke the most important thing, Enzo. You broke my trust. Bago pa man makasagot si Enzo, narinig nila ang tunog ng mga yabag sa tuyong damo mula sa di kalayuan. Ang liwanag ng isang flashlight ay nagsimulang gumala sa pagitan ng mga puntod. Ang panganib na sinasabi ni Enzo ay tila papalapit na. You have to go, Amara, please. Mabilis na sabi ni Enzo. Ang takot ay muling bumalik sa kanyang mga mata. May mga taong naghahabol sa akin. I discovered something about Ma's illegal transactions. Something dark. They will kill me if they find out I'm still alive. At isasama kanila. Humarap si Amara sa lalaking ito. Ang takot sa mga mata ni Enzo ay totoo. Ngunit ang pag-ibig sa puso ni Amara ay hindi na sapat para iligtas ito. Kung ganoon,
Harapin mo ang sarili mong multo, Enzo. Huwag mo akong idamay sa dumi na ikaw rin ang gumawa. Tumalikod si Amara at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagpunit sa huling hibla ng kanilang pagsasama. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang isang pamilyar at matinis na tinig mula sa dilim. Enzo? Anak? Ikaw ba yan? Nanigas si Amara sa kanyang kinatatayuan. Mula sa likod ng isang malaking puno, lumabas si Bella. Hawak ang isang cellphone na nagbibigay ng liwanag. Ang kanyang muka ay puno ng gulat, takot, at isang uri ng paggaganid na hindi maikakaila. Nakita niya ang lahat. Nakita niya si Enzo na buhay at si Amara na nakatayo sa harap nito. Buhay ka, pabulong na sabi ni Bella. Ngunit ang gulat sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng isang mapanuring ngiti. Buhay ang tagapagmana ng pamilya Salvador. At kasama niya ang mahirap na asawa na ngayon ay isang bilyonaryo na pala. Humarap si Enzo kay Bella. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi. Bella, leave. This doesn't concern you. Oh, it concerns me, Enzo. Tawa ni Bella. Ang tunog nito ay tila pagkaskas ng bakal sa semento. Isipin mo na lang kung anong sasabihin ni Tita Remedios kapag nalaman niyang niloko mo siya. O kaya naman, isipin mo kung magkanong ibabayad sa akin ng mga creditors mo kapag nalaman nilang nandito ka lang pala. Naramdaman ni Amara ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang sitwasyon ay mabilis na lumalala. Ang lihim na dapat ay magbibigay ng katarungan ay naging isang patibong na maaaring pumatay sa kanilang lahat. Tiningnan niya si Enzo at pagkatapos ay si Bella. Ang mundo ni Amara ay muling gumuho. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na siya ang manatiling nakabaon sa ilalim ng mga guho. Attorney Galvez, get the security team here now, sabi ni Amara sa kanyang Bluetooth earpiece habang hindi inaalis ang tingin sa dalawa. And call the police. I have a report about a faked death and a fraud involving the Salvador family. Humarap si Amara kay Enzo sa huling pagkakataon. You wanted freedom, Enzo? Ibibigay ko sa iyo ang kalayaang hiningi mo. Pero sa harap ng batas, hindi ka na pwedeng magtago. Ang huling nakita ni Amara bago siya tuluyang lumisan ay ang pagkawasak sa mukha ni Enzo at ang pananakit ng loob ni Bella. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, ang bawat hininga niya ay tila isang malayang awit. Ang nakaraan ay tapos na, at ang bukas ay sa kanya na lamang. Ang bawat patak ng luha ko noong inakala kong patay ka na, ay tila bawat butil ng gintong tinapon ko sa putikan. Ngayon, Enzo, wala nang natitira sa akin, kundi ang lamig ng katotohanan. Ang boses ni Amara ay hindi nanginginig sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsamba kay Enzo, ngayon ay tila 2 piraso ng yelo na hindi matutunaw ng anumang pagsusumamo. Sa paligid nila, ang katahimikan ng sementeryo ay bumasag ng papalapit na tunog ng mga sirena mula sa malayo. Isang hudyat na ang mundong binuo ng kasinungalingan ay tuluyan ng guguho. Amara, please! Huwag mo gawin ito! Hiyaw ni Bella habang sinusubok ang tumakas. Ngunit mabilis siyang hinarangan ng 2 lalaking naka-Amerikana. Ang mga security detail ni Amara na kasing tigas ng pader ang mga mukha. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Masisira ang pangalan ng pamilya Salvador. Ang pamilya Salvador ay matagal lang sira, Bella. Sinira niyo ito sa sandaling itinuring niyo akong basura habang ang perang kinakain niyo ay galing sa pawis ko. Matigas na sagot ni Amara. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa tuyong damo ay tila isang martsa ng katarungan. Si Enzo ay nanatiling nakatulala. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng marmol na puntod na nasa kanyang likuran. Nang hawakan ng mga otoridad ang kanyang mga braso, doon lamang siya tila nagising mula sa isang bangungot. Amara, patawarin mo ako, pabulong na sabi ni Enzo.
Ang boses ay puno ng pait. I just wanted to be free from Ma. Hindi ko alam na masasaktan kita ng ganito. Ang kalayaan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng panlilinlang, Enzo. Ngayon, magiging malaya ka na. Malaya mula sa yaman na kailanman ay hindi mo pinaghirapan. Tugon ni Amara bago siya tumalikod at sumakay sa kanyang naghihintay na sasakyan. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pagkabuhay ni Enzo Salvador at ang pagkakasangkot nito sa insurance fraud ay naging laman ng lahat ng pahayagan at telebisyon. Ngunit ang mas ikinagulat ng madla ay ang paglutang ng tunay na may-ari ng AMR Holdings, si Amara Salvador, ang asawang inakala ng lahat na isang abang biktima lamang. Sa isang maliit at madilim na apartment sa labas ng lungsod, nakaupo si Doña Remedios sa isang silyang kahoy na maingay sa bawat galaw niya. Ang amoy ng alikabok at kulob na hangin ay tila sumasakal sa kanya. Nakatitig siya sa lumang telebisyon, pinapanood ang kanyang anak na inilalabas mula sa presento, nakaposas at nakayuko. Anak ko! Ang anak ko! Hikbi ni Remedios. Ang kanyang mga kamay ay marahas na humahampas sa kanyang hita. Buhay ang anak ko! Pero bakit nasa kulungan siya? Amara! Kasalanan ito ng babaeng yon! Biglang bumukas ang pinto ng apartment. Hindi ito ang malakas na kalabog ng isang kaaway, kundi ang marahang pagtulak ng isang taong may ganap na kapangyarihan. Pumasok si Amara. Ang kanyang tindig ay tila isang reynang bumibisita sa isang bilangguan. Ang bawat dekorasyon sa kanyang damit ay nagminingning, laban sa madilim at maruming paligid ng silid. Nandito ka pa palang matanda ka. Malamig na sabi ni Amara. Akala ko ay sumama ka na kay Bella sa pagtatago. Ikaw, ibalik mo ang anak ko! Sigaw ni Remedios habang sinusubok ang tumayo. Ngunit ang kanyang panghihina ay tila isang pabigat na nagpapanatili sa kanya sa upuan. Traidor ka! Ginamit mo kami! Pinanood mo kaming maghirap habang ikaw ay nagpapakasasa sa yaman. Ginamit? Tawa ni Amara. Ang tunog nito ay tila pagkiskas ng kristal. Doña Remedios, 6 na taon ninyo akong ginawang katulong sa sarili kong bahay. 6 na taon ninyo akong tinawag na palamunin. Ngayon, sabihin niyo sa akin, sino ang nagpapakasasa? Ibinigay ko ang lahat kay Enzo dahil mahal ko siya, pero ang pagmamahal na yon ay tinungbasan niyo ng dura at panglalait. Lumapit si Amara at inilapag ang isang folder sa harap ng matanda. Ito ang mga dokumento ng utang ni Enzo sa AMR Holdings. Dahil sa ginawa niyang panloloko, kailangan niyang bayaran ang bawat sentimong nakuha niya. At dahil wala siyang pambayad, ang lahat ng natitira sa inyo, maging ang huling piraso ng alahas na itinatago mo sa ilalim ng unan mo, ay kukunin ko. Namutla si Remedios. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit na tinatakpan ang kanyang dibdib, kung saan nakatago ang isang maliit na pouch ng mga huling hiyas. Huwag. Utang na loob, Amara. Ito na lang ang natitira sa akin. Utang na loob? Pag-uulit ni Amara. Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang punyal. Wala kayong utang na loob sa akin, Doña Remedios. Dahil ang utang nyo ay hindi na mababayaran ng kahit anong hiyas. Ang utang nyo ay ang 6 na taon ng buhay ko na ninakaw ninyo. Tumalikod si Amara at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, huminto siya at lumingon ng bahagya. Nga pala, si Bella ay kasalukuyan ang hinahanap ng mga awtoridad. Iniwan ka na niya, Doña Remedios. Gaya ng pag-iwan niyo sa akin sa gitna ng ulan. Paglabas ni Amara, ang bawat hininga niya sa labas ng gusali ay tila isang paglaya. Ang katarungang matagal niyang hinintay ay narito na. Ngunit may isang bahagi ng kanyang puso ang nananatiling mabigat. Hindi ito dahil sa awa, kundi dahil sa pagkilala na sa dulo ng lahat ng ito, siya ay nag-iisa pa rin sa kanyang trono. Habang lula ng kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kulungan. Si Enzo. Amara. Ang boses nito ay basag.
puno ng pagsisisi na tila wala ng lunas. Gusto lang kitang makita, kahit isang sandali lang. May kailangan akong sabihin tungkol sa kumpanya, tungkol sa mga taong gustong magpabagsak sa'yo. Hindi lang si Ma ang kalaban mo. Napakunot ang noo ni Amara. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawak na telepono. Ang laro ba ay hindi pa natatapos o ito ay isa na namang patibong mula sa lalaking minahal niya? Huwag kang mag-alala, Enzo, sabi ni Amara nang may malamig na determinasyon. Kahit sino pa ang kalaban ko, sisiguraduhin kong sa huli, ako pa rin ang nakatayo. At ikaw? Manatili ka riyan at panoorin mo kung paano ko gagawin ang mundong ito na sarili kong kaharian. Pinutol ni Amara ang tawag. Tumingin siya sa bintana, pinagmamasdan ang mga gusali na tila mga higanteng sumasamba sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang munting apoy ng pagdududa na nagsisimula ng sumiklab. Ang pinakamasakit na uri ng pag-iisa ay hindi ang pagiging mag-isa sa gitna ng kadiliman, kundi ang pagiging nasa itaas ng lahat habang pinagmamasdan ang mga taong inakala mong pamilya na unti-unting nilalamon ng sarili nilang kasakiman. Ito ang tanging naiisip ni Amara habang nakatayo siya sa bintana ng kanyang marangyang opisina. Ang malamig na baso ng tubig sa kanyang kamay ay nagpapawis. Ang bawat patak na gumuguhit sa baso ay tila mga luhang hindi na niya magawang itulo. Sa labas, ang mga ilaw ng lungsod ay parang mga hiyas na nakakalat sa sahig. Ngunit para kay Amara, ang lahat ng kislap na ito ay walang silbi, kung ang puso niya ay nananatiling kasing tigas ng bato sa isang masikip at mabahong eskinita sa tondo, sa loob ng isang silid na halos hindi na maliparan ng langaw dahil sa baho ng basura sa labas, nagaganap ang isang masiding pantataksil. Si Doña Remedios ay nakahiga sa isang manipis at butas-butas na banig. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba dahil sa hirap ng paghinga. Sa tabi niya, si Bella ay mabilis na nag-iimpake ng isang maliit na bag. Bella, ang gamot ko. Nagmamakaawa ako. Pabulong na hiling ni Remedios. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig na nakaturo sa maliit na pouch na nakatago sa ilalim ng kanyang lumang unan. Humarap si Bella sa kanya. Wala na ang tamis sa mukha nito. Wala na ang pagkukunyari. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at pagkaganid. Gamot? Tita Remedios, tignan niyo ang paligid natin. Wala na tayong pera. Wala na tayong mansyon. At sa tingin niyo ba, sasayangin ko pa ang huling peraso ng alahas na ito para sa gamot niyo? Marahas na hinablot ni Bella ang pouch mula sa ilalim ng una ng matanda. Inilabas niya ang isang gintong kwintas, ang huling alaala ng karanyaan ng mga Salvador. Aalis na ako. Hindi ako ipinanganak para mabulok sa lugar na ito kasama ang isang matandang wala ng silbi. Magtiis ka riyan. Tutal sanay ka naman mga api ng iba, diba? Bella, huwag! Anak! Ang hiyaw ni Remedios ay nauwi sa isang mahabang ubo na tila lalaslas sa kanyang lalamunan. Pinanood niya ang babaeng itinuring niyang perpektong manugang na mabilis na lumabas ng pinto, hindi man lang lumingon, at iniwan siyang mag-isa sa gitna ng dumi at hirap. Ito ang karma na tila isang aninong matagal nang naghihintay sa kanya. Samantala, sa loob ng bilibid, nakaupo si Enzo sa isang malamig na sementadong bangko. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay malalim na ang pagkakabaon sa kanyang mukha. Sa tapat niya, sa likod ng makapal na salamin, ay nakatayo si Amara. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, ngunit wala ng kislap ng pag-ibig, tanging ang matinding bigat ng katotohanan. Amara, hindi ko hinihini na ilabas mo ko rito. Ang boses ni Enzo ay nanggagaling sa speaker, malat at puno ng pagsisisi. Nararapat lang ako rito, pero gusto kong malaman mo, ang AMR Holdings ay may mga board members na lihim na nakikipag-ugnayan sa mga kalaban mo. Sila ang nag-udyok kay Ma na gamitin ang kumpanya sa illegal na paraan. Mag-ingat ka. Alam ko na ang tungkol sa kanila, Enzo. Mahinahong sagot ni Amara.
Tinanggal ko na sila kaninang umaga. Wala nang natitirang lason sa kumpanya ko. Ang tanging lason na kailangan ko nalang harapin ay ang mga alaala nating dalawa. Amara, patawad. Muling sabi ni Enzo, ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa salamin. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon, kahit maging janitor sa kumpanya mo, gagawin ko. Gusto ko lang pagbayaran ang bawat luhang idinulot ko sa'yo. Tumingin si Amara sa kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa simpleng salita, Enzo. Magbayad ka muna sa batas. At sa oras na lumabas ka, tsaka natin malalaman kung may natitira pa bang puwang ang pagpapatawad sa puso ko. Tumayo si Amara at lumabas ng visitation room. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-akyat sa isang bundok na siya mismo ang gumawa. Paglabas niya sa presinto, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng gabi. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagbigay ng utos sa kanyang driver. Sa lumang mansyon tayo, sabi niya. Pagdating sa mansyon sa Forbes Park, ang lugar ay madilim at tahimik. Ang mga gamit ay nababalutan na ng puting tela, tila mga multo ng nakaraan. Naglakad si Amara sa gitna ng sala. Ang tunog ng kanyang mga takong ay lumilika ng echo sa malawak na espasyo. Huminto siya sa harap ng malaking portrait ng pamilya Salvador. Isang pamilyang binuo sa kasinungalingan at gumuho sa katotohanan. Dahan-dahan niyang kinuha ang portrait at iniharap ito sa dingding. Wala na ang mga Salvador. Ang matitira na lang ay ang AMR. Kinabukasan, naging usap-usapan sa buong bansa ang bagong proyekto ni Amara. Ang Maranyang mansyon sa Forbes Park ay opisyal na niyang ginawang isang foundation para sa mga biktima ng domestic abuse at isang home for the aged. Ang lugar na dati ay puno ng panglalait at takot ay naging isang kanlungan ng pag-asa. Doon, sa gitna ng bagong renovate na harden, nakita ni Amara ang mga batang nagtatakbuhan at ang mga matatandang payapang nag-uusap. Isang munting ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi dala ng yaman, kundi ng kapayapaang unti-unti na niyang nararamdaman. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone. Isang ulat mula sa kanyang mga private investigator. Natagpuan na si Bella sa isang murang motel. Sinusubukang ibenta ang nakaw na alahas at kasalukuyan ang nasa ilalim ng kustodiya ng pulisya. Si Doña Remedios naman ay dinala sa isang pampublikong ospital matapos matagpuan ng mga kapitbahay na halos hindi na makahinga. Ipinikit ni Amara ang kanyang mga mata. Ang apoy ng paghihiganti sa kanyang puso ay dahan-dahan nang namamatay. Pinalitan ng isang malamig na dagat ng pagtanggap. Alam niya na ang bawat sugat ay may panahon ng paghilom, at ang katarungan, gaano man ito kabagal, ay laging dumarating sa tamang oras. Madam Chairperson, tawag ng kanyang assistant, "The event is starting. Everyone is waiting for your speech." Inayos ni Amara ang kanyang suot at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang biktima, hindi na ang asawang nananahimik. Siya ay si Amara, isang babaeng natuto ng buuin ang kanyang sarili mula sa mga basag na pangarap. Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa paderang ospital ay tila isang mabagal na pagbilang sa mga huling sandali ng isang mundong puno ng pot. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang katahimikan ay tila isang malalim na karagatan na kailangang tawirin upang mahanap ang tunay na kapayapaan. Ito ang bulong ni Amara sa kanyang sarili habang nakatayo sa isang madilim na sulok ng pampublikong ospital. Pinagmamasdan niya mula sa malayo ang kinalalagyan ni Doña Remedios. Ang dati ay mapagmataas at makapangyarihang matanda ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan, nakahiga sa isang payak na kama na napapalibutan ng tunog ng mga makinang tumutulong sa kanyang paghinga. Ang kanyang mga pisingi ay malalim na ang pagkakabaon at ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mga mamahaling brilyante ay nanginginig na ngayon habang nakakapit sa manipis na kumot. Hindi nagpakilala si Amara. Nanatili siyang lihim na tagapagtustos ng lahat ng pangangailangang medikal ng matanda.
Hindi ito dahil sa mahal pa niya ang biyenan, kundi dahil sa isang malalim na pagkilala sa kanyang sariling dangal. Ang utang na loob sa apelyidong Salvador na naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng 6 na taon. Ginagawa niya ang tama. Hindi dahil karapat-dapat ang kabilang panig, kundi dahil iyon ang dictates ng kanyang mabuting puso. Paglabas niya ng ospital, sumalubong sa kanya ang isang maliwanag na umaga. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagtungo sa isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita. Ang City Jail, kung saan pansamantalang nakapiit si Enzo habang hinihintay ang pinal na hatol ng korte. Sa pagkakataong ito, hindi sa likod ng makapal na salamin ang kanilang pagkikita. Dahil sa kanyang impluwensya at sa kooperasyon ni Enzo sa mga otoridad laban sa mga tiwaling opisyal ng kumpanya, pinayagan silang mag-usap sa isang maliit at tahimik na silid. Pumasok si Enzo. Suot ang kanyang kulay kahel na uniforme. Wala na ang kislap ng kayabangan sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang uri ng kapayapaang nanggagaling sa pagtanggap ng sariling kasalanan. Naupo siya sa tapat ni Amara. Sa pagitan nila ay isang simpleng lamesang kahoy na gasgas na ang ibabaw. Amara, ang boses ni Enzo ay mahinahon. Malayo sa boses ng lalaking dati ay laging nagmamadaling maabot ang itaas. Salamat sa pagpunta. Nabalitaan ko ang ginawa mo kay Mama. Salamat sa hindi pag-iwan sa kanya sa kabila ng lahat. Ginagawa ko ang nararapat, Enzo. Sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay walang pait, tanging katotohanan. Kumusta ka rito? Dito ko nahanap ang sarili ko, Amara. Ngiti ni Enzo ng bahagya. Nagtuturo ako sa mga kasama ko rito na hindi marunong magbasa at magsulat. Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang paglilinis sa aking budi. Mas payapa ako rito kaysa noong nasa labas ako at namumuhay sa gitna ng mga lihim. Tinitigan ni Amara ang lalaking nasa harap niya. Ito ang Enzo na minahal niya noon. Ang lalaking may malasakit bago ito nilamon ng ambisyon at ng impluwensya ng kanyang ina. Naramdaman ni Amara ang isang pamilyar na init sa kanyang dibdib. Ngunit hindi na ito ang mapusok na pag-ibig, kundi isang malalim na threshold ng pagpapatawad. Dahan-dahang inabot ni Enzo ang kamay ni Amara sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa balat ng asawa. Sa pagkakataong ito, walang kuryente ng takot, walang panginginig ng pagdududa. Ang kanilang mga kamay ay nanatiling magkapatong, isang tahimik na tipan na ang sugat ay nagsisimula na ngang maghilom. Amara, alam kong hindi sapat ang salita para mabura ang 6 na taon ng sakit. Bulong ni Enzo habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Amara. Hindi ako humihiling na tanggapin mo ko ulit bilang asawa. Gusto ko lang malaman mo na mula sa araw na ito, ang bawat hininga ko ay iaalay ko para patunayan na karapat-dapat ako sa kapatawarang ibinigay mo. Nangumusta ang mga mata ni Amara. Hindi siya sumagot agad. Hinayaan niya ang katahimikan na maging bahagi ng kanilang pag-uusap. Pagkatapos ng ilang sandali, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Enzo. Ang landas patungo sa pagtitiwala ay mahaba, Enzo, sabi ni Amara. Pero ang unang hakbang ay ang pagpapatawad ko sa sarili ko dahil hinayaan kong masaktan ako ng ganoon katagal. Tapos na ang giyera, Enzo. Malaya na tayo pareho. Pag-uwi ni Amara sa kanyang bagong tirahan, isang simpleng kondo na nakaharap sa Manila Bay, sinalubong siya ni Lola Rosa. Ang matanda ay may hawak na isang puting sobre. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka. Amara, may dumating na liham para sa iyo, sabi ni Lola Rosa habang iniaabot ang sobre. Galing ito sa ospital. Pinabibigay daw ni Doña Remedios bago siya isailalim sa operasyon kaninang hapon. Napakunot ang noo ni Amara. Inasahan niya ang muling paghiling ng pera o ang karaniwang panunumbat. Ngunit nang buksan niya ang liham, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang sulat kamay ay nanginginig. Hirap na binuo ang bawat titik. Ngunit ang bawat salita ay tila isang dalisay na kristal sa gitna ng putikan. Amara, sa gitna ng aking sakit, tanging ang mukha mo ang nakikita ko.
Hindi bilang isang kaaway, kundi bilang ang anak na kailanman ay hindi ko pinahalagahan. Patawarin mo ang isang matandang nabulag ng kinang ng ginto. Salamat sa pagiging liwanag sa gitna ng aking dilim. Nabitawan ni Amara ang liham. Ang bawat salita ay tila isang malambot na haplos na tumupok sa huling bakas ng galit sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siyang anak ni Doña Remedios nang walang halong panunuya. Lumapit si Amara sa bintana at pinanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila. Isang paalala na ang bawat pagtatapos ay may dalang pangako ng isang bagong simula. Ang cliffhanger ng kanyang buhay ay hindi na tungkol sa kung sino ang mananalo, kundi kung paano siya magpapatuloy bilang isang babaeng ganap ng malaya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang security team. Madam, Bella has escaped from the custody of the provincial police during a transport. She was seen heading towards the city. Ang katahimikan ni Amara ay biglang nabalutan ng isang bagong uri ng pangamba. Alam niyang, ang isang sugatang hayop ay mas mapanganib kapag wala na itong mawawala. Ang huling patak ng ulan ay hindi tanda ng kalungkutan, kundi isang paglilinis sa bawat sulok ng pusong matagalang binalot ng dumi ng galit at pait. Ang gabi ay malalim na, ngunit sa loob ng puso ko, sumisikat na ang isang araw na kailanman ay hindi nalulubog. Ito ang bulong ni Amara habang nakatayo sa balkonahe ng dati nilang mansyon, na ngayon ay isa ng kanlungan para sa mga nangangailangan. Ang hangin ay sariwa at puno ng amoy ng mga bagong tanim na bulaklak sa harden. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang bawat tunog ng kuliglig ay tila isang musikang nagpapahiwatig ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang ito ay biglang nayanig nang marinig ni Amara ang mahinang kaluskos ng mga tuyong dahon mula sa madilim na bahagi ng harden. Hindi siya natakot. Hindi siya tumakbo. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang aninong mabilis na gumagalaw patungo sa kanya. Lumabas mula sa dilim si Bella. Ang dati ay magandang mukha nito ay puno na ng dungis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Hawak niya ang isang matulis na piraso ng bakal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Akala mo ba ay mananalo ka, Amara? Ang boses ni Bella ay tila kaskas ng tuyong kawayan, puno ng lason. Hinanakaw mo ang lahat sa akin! Ang buhay ko, ang yaman ko, ang dignidad ko. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong wala ka ring matitirang kaligayahan. Tinitigan siya ni Amara nang may halong habag. Bella, wala akong ninakaw sa iyo. Ang lahat ng nawala sa iyo ay ang mga bagay na kailanman ay hindi naman naging iyo. Ang yaman na hinahabol mo ay isang anino lamang na ikaw rin ang pumatay. Tumahimik ka! Hiyaw ni Bella habang sumusugod. Ngunit bago pa man siya makalapit, ay mabilis siyang hinarangan ng mga security guards na kanina pa nakabantay sa bawat sulok. Ang piraso ng bakal ay nahulog sa semento. Lumikha ng isang matalas na tunog ng pagbagsak bago ito gumulong palayo. Walang karahasan. Walang dumanak na dugo. Marahang itinaas ni Amara ang kanyang kamay upang pigilan ang mga gwardiya sa pananakit kay Bella. Lumapit siya sa babaeng nakaluhod na ngayon sa sahig, umiiyak sa gitna ng kanyang pagkatalo. Hindi kita ipapakulong dahil sa galit, Bella. Mahinahong sabi ni Amara. Ipapakulong kita dahil kailangan mong harapin ang katotohanan. Ang bawat sandali sa loob ng rehas ay pagkakataon mo para mahanap ang sarili mong kaluluwa na matagal mo nang ibinenta sa kasakiman. Matapos ilayo ng mga awtoridad si Bella, muling bumalik ang katahimikan sa mansyon. Ito na ang huling anino ng nakaraan na kailangang palayasin. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang AMR Foundation ay naging simbolo ng bagong pag-asa sa lungsod. Sa isang maaliwalas na hapon, habang abala si Amara sa pag-aayos ng mga dokumento para sa mga scholars,
Isang familiar na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba ang isang lalaki. Suot niya ang isang simpleng puting polo. Ang kanyang muka ay maaliwalas at puno ng bagong sigla. Si Enzo. Dahil sa kanyang tapat na pagsisisi at pagtulong sa mga awtoridad, nabigyan siya ng pagkakataong makalaya ng mas maaga sa ilalim ng parol. Naglakad si Enzo patungo sa hardin, kung saan nagdidilig ng mga halaman si Amara. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila isang pagbabalik sa panahong ang lahat ay simple pa. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, walang kailangang sabihin. Ang bawat sulyap ay naglalaman ng libu-libong salita ng pagsisisi at pagpapatawad. Amara, ang boses ni Enzo ay puno ng panginginig, ngunit ang kagalakan ay hindi maikakaila. Nandito ako para tuparin ang pangako ko, hindi bilang asawa mo, kung hindi yon ang nais mo, kundi bilang isang taong gustong magsilbi sa'yo at sa layunin mo. Dahan-dahang lumapit si Amara. Inabot niya ang kamay ni Enzo at marahan itong pinisil. Ang bawat sugat ay may peklat, Enzo. Pero ang mga peklat na ito ang nagpapaalala sa atin na tayo ay nakaligtas at natuto. Maligayang pagbabalik. Sa huling sandali ng araw, habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula sa ginto patungong lila, nagtungo silang dalawa sa isang maliit na silid sa loob ng foundation. Doon ay nakaupo si Doña Remedios sa isang wheelchair, nakatingin sa malayo. Ang kanyang memorya ay unti-unti nang naglalaho dahil sa kanyang karamdaman. Ngunit nang makita niya ang dalawa, isang munting kislap ng pagkilala ang lumitaw sa kanyang mga mata. Lumapit si Amara at marahang kinuha ang kamay ng matanda. "Mano po, Mama?" Pabulong niyang sabi habang inilalagay ang kamay nito sa kanyang no. Isang sagradong ritual ng paggalang at pagmamahal. Isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Doña Remedios. Sa kanyang huling sandali ng katinuan, hinawakan niya ang pisngi ni Amara at ni Enzo, pinagdugtong ang kanilang mga kamay. "Magmahalan kayo," pabulong niyang sabi bago siya muling lamunin ng katahimikan ng kanyang isipan. Lumabas sina Amara at Enzo sa balkone. Pinapanood ang mga bituin na isa-isang nagniningning sa langit. Ang bawat kislap ay tila isang hudyat, na ang katarungan ay ganap ng nakamit, ang kagalakan ay muling natagpuan, at ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay muling nabuhay. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa kislap ng ginto, bulong ni Amara habang nakasandal sa balikat ni Enzo, kundi sa kapayapaan ng isang pusong marunong magpatawad at magmahal nang walang hinihinghing kapalit. Hinalika ni Enzo ang noo ni Amara, isang halik na puno ng pangako at pag-asa. Ang hangin ay humihip ng marahan, dala ang amoy ng bagong simula. Ang kwento ng ang lihim ni Amara ay nagtapos hindi sa isang marahas na sigaw, kundi sa isang matamis at mapayapang bulong ng isang bagong bukas. Ang bawat binhing itinanim sa gitna ng unos ay may dalang pangako ng isang masaganang ane. Basta't ang lupang pinagtamnan ay pinatibay ng katapatan at dinilig ng wagas na pag-ibig. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang muling mabuo ang mga pira-pirasong bahagi ng buhay ni Amara. Sa gitna ng malawak na hardin ng Bahay Amara, ang pundasyong naging kanlungan ng mga biktima ng pang-aapi at kahirapan, isang malakas na tawanan ng mga bata ang marahang humahalo sa awit ng hangin. Ang sikat ng umaga ay tila yumayakap sa bawat sulok ng mansyong dati ay puno ng dilim. Ngunit na yon ay nagniningning na sa liwanag ng pag-asa. Nakaupo si Amara sa isang bangkong kahoy sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Sa kanyang kandungan ay mahimbing na natutulog ang isang sanggol na babae, si Hope, ang simbolo ng kanilang bagong simula ni Enzo. Pinagmamasdan ni Amara ang muka ng kanyang anak at sa bawat paghinga nito, nararamdaman niya ang ganap na kapayapaang matagal niyang ipinagdamot sa kanyang sarili. Madam Chairperson, ang boses ni Lola Rosa ay puno ng kagalakan habang papalapit. Bit-bit ang isang tray ng sariwang juice. Nandito na po si Enzo.
Kasama niya ang mga bagong eskolar mula sa probinsya. Dumingala si Amara at nakita ang kanyang asawa. Wala na ang mamahaling sasakyan at ang pekeng kayabangan. Si Enzo ay naglalakad sa gitna ng mga bata, may dalang mga libro, at may tunay na ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Nang magtagpo ang kanilang tingin, itinaas ni Enzo ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang kanyang dibdib. Isang tahimik na senyales na ang puso niya ay sa kanya lamang at sa kanilang misyon. Napangiti si Amara. Kung tatanungin siya kung nahanap na ba niya ang tunay na kapatawaran, ang sagot ay narito, sa harap ng kanyang mga mata. Pinatawad na niya si Enzo, hindi habil sa nakalimutan na niya ang sakit, kundi dahil nakita niya ang isang lalaking handang mamatay sa sarili niyang ambisyon upang mabuhay para sa iba. Ang bawat gabi ng paglilingkod ni Enzo sa pundasyon ay tila isang dambuhalang pambura sa mga pagkakamali ng nakaraan. Maging si Doña Remedios, sa kanyang huling hininga bago pumanaw 6 na buwan na ang nakalilipas, ay nakahanap ng kapayapaan sa piling ni Amara. Ang matanda ay namatay na may hawak na rosaryo at may bulong ng pasasalamat sa manugang na dati ay itinuring niyang basura. Ang katarungan ay hindi lamang sa pamamagitan ng parusa, kundi sa pamamagitan ng pagbabago ng puso. Amara, tawag ni Enzo habang nauupo sa tabi niya. Marahang hinahaplos ang buhok ng kanilang anak. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi ang dami ng ari-arian, kundi ang lalim ng ating pagkatao. Humarap si Amara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng araw. Ang yaman ay isang tool lamang, Enzo. Pero ang pag-ibig at dangal, iyon ang pundasyon na hindi kailanman matitibag ng kahit anong bagyo. Sa dulo ng lahat, natutunan ni Amara ang pinakamahalagang aral sa buhay. Ang pananahimik ay hindi kahinaan, at ang pagtitiis ay may hangganan. Ang tunay na reyna ay hindi ang may suot ng korona, kundi ang babaeng kayang magpatawad habang nananatiling matatag sa kanyang sariling katotohanan. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, alam ni Amara na ang kanyang lihim ay hindi na isang pabigat. Ang lihim ng kanyang yaman ay naging bukas na aklat ng pagtulon, at ang lihim ng kanyang puso ay naging isang walang hanggang awit ng pag-ibig. Ang kwento ng ang lihim ni Amara ay hindi na lamang isang alaala ng sakit. Ito ay naging isang alamat ng isang babaeng napatunayan na sa likod ng bawat pananahimik may isang higanteng handang bumangon upang protektahan ang lahat ng mahalaga sa kanya. Ang tunay na kagalakan ay ang makitang masaya ang iba dahil sa kabutihang itinanim mo sa kanilang mga puso. Bulong ni Amara habang nakasandal sa balikat ni Enzo, at sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang buong mundo ay tila sumasabay sa kanilang kapayapaan. Wala ng mga lihim, wala ng mga luha. Tanging ang matamis na pangako ng isang bagong bukas ang natitira.